So, Kim, what attracted you to choose Palawan? To retire, to stay here, to put up this beautiful house? Mm. Ano lang, kasi yung opportunity lang na to relocate myself from my hometown. Kasi yung sister ko yung nauna sa Palawan. It could have been any province kung, di ba, kung yung sister ko hindi sa Palawan. Pero since nasa Palawan siya, so sumunod ako. So yung And then na-discover ko na, wow, ano pala ito. Marami kang destinations mapuntahan. It's parang maluwag pa. The scene, the environment. Parang nandito lahat eh. May beach, mga mountains. 19 mga ilang anong taon na yun? 2003, 2002, 2003. Ano. So parang first year college ako sa Iligan City sa Mindanao. Tapos lumipat ako sa Puerto Princesa pa. Tapos nag-college na ako. Panibagong course. Oo, kasi wala, sawa na rin ako sa sa hometown. From where are you? From Iligan City. Yun layo din. And then college, nag-work sa Manila, nag-work. Tapos nag-ipon. After college ka nag-work sa Manila? Mm. Okay. Like 6 years plus. Pero ang ano ay ang company yung galing dito na yung sa Malampaya ba yun? Hindi naman. Diyan sa unahan ng Malampaya. So nabigyan ng opportunity, nakaipon konti. Kasi gusto ko lang naman talaga yung barrio life eh. So at least nakapundar ba. Hindi yung ambition mo talaga na pumunta ng abroad para doon magtrabaho. When I was young, parang gustong gano'n. Pangarap naman talaga yung step up with your career. And then eventually, and you discover na ay, it's not for me. Hindi pala yun ang gusto. Hindi yun ang hiling mo. Tamang may ano ka lang ba, parang safe place na meron, you call your own. You can move around, parang yung freedom na mafe-feel mo, which is masasabi mo talagang this is my air, my ano ba, may land, may ano, yun lang yung parang vision ko. So sana may ano pa, may better ano pa opportunity to come. So that's it. Yeah. Sa laki ng property Pakita mo. natin yung ano mo, yung property mo ulit. Oo nga. Yan. Sa laki ng property mo, anong plan mo doon sa 4 hectare na... One step at a time, Ano, di ba, it's Kim? a lifetime project eh. So in this area, hopefully makatanim pa kami ng Parang may mga fruit trees, tanim na ano na Opo. palay. Kugon lang yan. Pugo. So dito yung dating rice fields. Kaso lang mahal na talaga mag put up ng rice field. Hindi na worth it. Pagod, pera, and then ibenta mo sa napakamura, parang wala ka nang kitain. Exposed ka pa sa risk like peste, bagyo. Ay, oo. So most likely malulugi ka lang. So I decide na goats na lang. I mean, i-trim mo yung grass, tapos yung mga goats ang susunod na kakain. So at least hindi pa rin totally idle yung land. Tsaka hindi problema ang pagkain. Ano kasi ang daming grass na pwede nilang kainin. Kaya lang nadadama yung mga Mga ornamentals. Mga snake plants. Pero ano na, nung una parang gusto mo ng like tao ganun talaga control eh. Gusto mong mangyari yan. So parang gusto mo ng total control. So ayaw mo nang mabawasan yung snake plant mo kasi papangit. Ayaw mo makain yung mga tinanim mo kasi yun na nga, makain. So then eventually natutunan ko parang mo na. Nandito ka eh. Oo. I mean, hindi mo pwedeng yung panghihinayang ba parang na ano na sa let go iyo. mo na. Na-let go. Kung makain yung isang plant mo, hayaan mo na. Basta may matira lang konti, hayaan mo. Pero kung hindi mo matutunan, magpo-farm ka at hindi mo yun matutunan, ma-stress ka. It's like parang mag-alaga ka ng goats. Gusto mo yung meron kasi tayong entrepreneurial
mindset na pag may nilagay kang something, dapat Yung return. returns, Oo. tapos co-compute mo. Mm. And then eventually sa farming, hindi pala ganun. Oh. Kasi Bakit ang farming parang ano lang yung anong... huwag mong, may entrepreneurial at meron ka din talagang farming lifestyle. Oh. Pero kung ano mo Husband yung ko. entrepreneurial, kasi malulos ka, Oo. mamatay yung hayop, Mm. or yung gusto mong mangyari, magkukompute ka, in how many years, dadami yung like income, goats, oo, tapos oo. i-income, kikita ka. Oo. And then hindi mangyayari kasi, Ay di mapoprostrate Mapoprostrate ka ka. lang, ano? so, baga, dapat ready ka doon na hindi siya ganun, na what you put in must go out, yung ganon. Yung parang nag-i-enjoy ka lang doon sa ginagawa Dapat mo. i-enjoy mo, i-embrace mo yung the lifestyle of it, na although kikita ka man, baga, wag mo siyang i-embrace as for the profit lang. Kasi like, may enjoy mo silang nakikita kumakain. Hindi mo man makwenta yun as monetary level, di ba? Oo. Kasi kakain-kain sila, ipepet mo yung hayop. I mean, gain mo yun eh. Pero hindi nga lang numbers, hindi nga lang pera. Kasi pag nare-relax ka, I mean, yung gain noon, minsan mas mataas pa sa monetary. Kasi yung mindset mo, Kasi nasasatisfied ka satisfy, sa... yung stress level mo satisfaction bababa, yung quality of life mo, yung quality of thinking, hindi siya, wag mong i-focus sa numbers, Sa pagkita. So, Mag-expect siguro, ng... basic na meron ka lang makukuha na. Kaya sa farming, hindi talaga dapat for magiging rich. Kasi magiging rich ka in a different sense. Oo. You have the freedom, you have the time na magkwentuhan tayong ganito. Hindi lang sa pera. Oo. Hindi nga lang siya sa pera. Like, sino ba ang makakaroon ng ganitong time na magkukwentuhan lang? Diba? Ay, yung iba gusto busy at saka Busy, kumikita, di ba? so, Yung... okay din yun, pero for me, hindi Hindi siya, ano, hindi siya. Hindi, ano. Hindi siya yung focus ko. Yun ang maganda, ano? Bihira yung katulad mo kasi. Dahil lang yung iba gusto mag-farming para kumita. Oh. Yung iba gustong yung mga yung magkaroon ng Airbnb na ganito. Oh, tamang- So, parang, To sustain, Oo. hindi ka rin may madukot na konti. Yung tamang. Pero kung gusto mo talaga yumaman, huwag ka na muna sa farming. Hanap ka muna ng ibang. ganun pala. Kung gusto mo ng farming, mag-industrial farming ka. Ano yung Like- industrial Like, farming? gusto mo nang mag-farm kasi gusto mong kumita ng pera. Like, Mm-mm. maglagay ka ng 10,000 heads of chicken. So, maglagay ka ng farm na Yun ang industrial kukumputin na. mo yung cost ng chicken, yung feeds, mga pasahod, energy, water, food, blah, blah, blah. And then, after 30 to 40 days, ibenta mo yung mga chicken mo, kikita ka, tapos kukumputin mo, oh, may profit Kita ako. doon, oo. For me, hindi siya farming eh. It's parang industry na siya eh. It's parang nag-invest ka, gusto mong kumita. So yung focus mo doon is not about yung growing something. It's more on the profit, the accounting. Tapos kumita ka, okay, it's good for you. Pero hindi yan siya yung farming na you see them grow, na mag-develop yung something. It's a long process kasi, di ba? Pag when it comes to with life. Parang nakakaano sa iyo yung gano'n na attitude na hindi yun ang focus mo eh, ano? Yung kumbaga hindi talaga kumita ng ano, talagang ma-enjoy mo yung pag ano mo ng time, pag-spend ng time mo dito, di ba? Kaya, Kasi, nakakatuwa. na-try ko din naman working. Siyempre, safe kasi pag may work ka, safe eh. Meron at the end of the month, meron kang income. So, parang safe ka na meron kang. So, yung mga tao, parang mas pipiliin na maging safe. Unlike sa hindi regular na lifestyle income na kailangan mong kumita, kailangan mong rumakit. O lalo na kung may family ka, May family, tapos may oo. nire-raise kang So, mga anak, oo. diba?
So, kaya karamihan, doon talaga siya sa safe sides. Jobs are safe choices. Kaso nga lang, kung nandoon ka sa job mo, sa career mo, pero yung passion mo, yung gusto mong gawin, hindi mo naman magagawa kasi bayad na yun ng company. Yung company na ang nagmamayari ng oras mo. So, like, gusto mong, palagay natin, gusto mong matutong maggitara o kung magpinta, magkutingting, maggawa ng crafts, hindi mo magagawa yun. Kasi Oo, kasi may mayroon kang 8-hour job. So ano ang mas maganda doon? Parang na ano ko na, yung kasi iba gusto talaga kumita eh. Pero Mm. yung sa business, pero yung halimbawa sa nagtatrabahong ordinaryong as an employee ka, ganun. So mas safe yun na may inaasahan ka na income every month. Na hindi ka nawuwori na kung saan ka kukuha ng, di ba, ng ano mo, source mo. Nasa sa'yo yan, nasa tao. Kung kaya na ba niyang umalis sa ganong sistema or kung ano ba ang mas precious sa kanya. It's nasa tao yan. Hindi ko na pwedeng i-impose yung gusto ko i-impose sa lahat. Hindi rin siguro for everyone. Maramdaman naman yan. Marami akong mga friends, mga kilala na they opted na i-let go ang yung ganito para for ganito. It's trade-off, parang ibabalance mo yung trade-off, anong makukuha mo. So, yeah, siguro sa akin, ano lang, mas gusto ko yung medyo slow pace. I-relax, ano? Kaysa sa yung, siguro na dahil na burnout tapos na rin ako, dumaan din ako sa ganun. At saka na-experience mo naman na rin, yung namang yung working ano mo naman at saka yung salary naman talaga kung compensated ka ng maganda. Hindi wala namang ano doon. Naranasan ko rin maging commuter sa Maynila, sumasabit sa jeep, di ba? Yung parang yung ilang hours ka lang magpapahinga kasi kasama yung work, commute. Pagdating ng Saturday, Sunday, maglalaba ka, Sunday, mag-grocery, Monday, yung clockwork routine, yun, parang pahinga muna ako kasi sa tingin ko ang buhay naman siguro hindi lang puro ganyan. So kaya habang nag-i-income kami dati, parang dinahandahan na namin start ng garden, ipon, bili ng sabi kong mga old houses para sa wood. So yun. Paano ninyo na ano yun? Kasi mahirap nga bumili ng mga kahoy na bawal ngayon eh. Ano? Kaya yun ang naisipan ninyo na bumili ng mga old houses na. Paano, buti nakakita kayo ng mga ganoong mga ibinebentang bahay, ano? May ano din, ewan ko lang kasi may nakwento tapos, ay may kilala ako na ganito. Talaga. So, Through the usapin mouth, natin. ano? Ano din parang kumbaga it's the ball just roll and set itself, di ba? Parang lumatag na lang siya na gano'n. Pero waiting yung sa inyo kasi ano pa kayo ng mga kahoy eh, ano. So ang pagpapagawa ninyo ay hindi yung talagang tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy pero dahan-dahan. I mean, in the first phase, medyo matindi yung works for foundation and then nag-maintain na lang ako ng mga 5-6 na tao para hanggang dahan-dahan. Habang namimili ka, nagkukulik ka ng mga dapat gamitin. So, tuloy ang... Tuloy-tuloy. Imagine ito mga... Makaka-inspire, Kim. Tapos, along the way, parang habang nandito ka na, along the way, maglagay ako ng ganito. Let's say, lalagyan ko ng bamboo or cover. O lagyan ko ng another tree. ang ganda ng bamboo. Or maglagay ako ng something like that. Hindi talaga siya na you have the perfect picture. Oo, yun tapos talaga. ilagay mo doon. Ito talaga ang So, dapat, ang plan na gawin. Parang ano ka lang. So, dapat, yan ang difference pag hindi ka involved, tsaka involved. Kasi marami din akong kilala na nag-work sa malayo and then gusto nila mag-set up ng something. So, meron na silang picture tapos gusto nilang ma-materialize ganon. So, parang half involved sila. Involved sila in the sense na meron sila nagpapatayo pero
yung process itself, namimiss nila yun eh. So, hindi nila masasabi agad na, ay, kailangan pala dito ng ganyan. Dapat another tree, another plant, o another whatever. So wala kayo nung gano'n, parang ano na. Sa akin, meron lang akong idea, and then habang nandito na, uy, ito maganda ilagay, ano. So, Nag-iisip ka talaga ng oh, anong, it's a- anong, it's a creation process talaga. Hindi siya yung Set in stone na set ito in, lang. bumili ka nito tapos nilagay mo diyan. Yun na. Hindi. Mm. So, along the way, ma-realize mo, okay, lagyan natin ng ganyan. Ayan. Thank you so much, Mm. Kim, for sharing. Pero yung Ayan. inyong ano yung inyong